Bismillahirrahmanirrahim. Ito ay pagpapatuloy bilang part 2. Sino ang dapat paniwalaan? Si Raymond Cada ba at ang grupo nila o si Jesus mismo? Ayon kasi sa kanila, si Jesus daw ay Diyos dahil sinabi niya, sila'y binibigyan ko ng buhay na walang hanggan. Dinirinig ng aking mga tupa ang aking tinig at sila'y aking nakikilala at sila'y nagsisisunod sa akin, 28, at sila'y binibigyan ko ng walang hanggang buhay. Sa makatuwid ay bibigyan natin ng linaw itong sinabi ni Jesus sa Juan 10, talatang 28, na kung saan ang kanyang tinatawag na mga tupa ay binigyan niya ng buhay na walang hanggan. Ang dapat malaman ng bawat isa na hindi porket sinabi ito na Jesus ay nangangahulugan ng Diyos siya. Hindi. Nami-misinterpret lang kasi ng mga tagapangaral ang mga sinasabi ni Jesus. Sa katunayan, lahat ng ginagawa niya ay palaging may kapahintulutan sa Diyos na tunay at hindi sa sarili niyang kagustuhan at pagpapasya. Dahil kung patungkol lang sa pagiging Diyos ay napakalinaw na itinanggi niya ito mismo. Ayon sa Lucas 18 na ang mga talata ay 18 hanggang 19. Tinanong siya ng isang pinuno, "Mabuting guro, anong gagawin ko upang magmana ng buhay na walang hanggan?" Sinabi sa kanya ni Jesus, "Bakit mo ako tinatawag na mabuti? Walang mabuti kundi Diyos lamang, ang bagong ang Biblia." Subhanallah. Napakalinaw. Ang isa pang katibayan natin ay matatagpuan sa Juan 5 na ang mga talata ay 30 hanggang 31, na kung saan kanyang sinabi, "Hindi ako makagagawa ng anuman sa aking sarili. Humahatol ako ayon sa aking naririnig." Meaning, revelasyon mula sa Diyos na ipinapahayag sa Kanya. At ang paghatol ko'y matuwid, sapagkat hindi ko pinaghahanap ang aking sariling kalooban, kundi ang kalooban niyong nagsugo sa akin. Kung ako'y nagpapatotoo sa aking sarili, ang patotoo ko ay hindi katotohanan. Ibig sabihin, ang anuman na kanyang ipahayag ay may kapahintulutan muna mula sa Diyos at hindi batay lamang sa kanyang sariling kagustuhan at pagpapasya. Dahil sinabi niya, kung ako'y nagpapatotoo sa aking sarili, ang patotoo ko ay hindi katotohanan. Na sa makatuwid ay mali na naman ang inyong interpretasyon, Mr. Raymond Cada. Para sa kaalaman ng lahat, Mr. Raymond Cada, isa sa pangunahin na dapat mabatid kung bakit ipinadala ang mga propeta ay upang bigyan ng magandang balita ang sinumang maniwala at gumawa ng mga mabubuting gawa, na sila ay magmamana ng buhay na walang hanggan sa paraiso. Gayon din ay upang balaan ang sinumang tatanggi at magmamataas na sila ay mapaparusahan sa impyernong apoy at mananatili roon magpasawalang hanggan. Sa ganitong panuntunan, kapag pinag-aralan natin
Si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay nakapagbigay din ng magandang balita sa kung sino ang makapapasok ng paraiso. Ito ay naitala sa Sunan Abi Dawud na ang bilang ng hadith ay 46-49 na kung saan isinalaysay ni Sa'id ibn Zaid. Sinabi ni Abdurrahman ibn al-Akhnas noong siya ay nasa masjid, isang lalaki ang bumanggit sa pangalan ni Ali radiyallahu an, na kung kaya tumayo si Sa'id ibn Zaid at sinabi, sumasaksi ako sa sugo ng Allah na narinig ko na kanyang sinabi, 10 tao ang makapapasok ng paraiso. Ang propeta ay makapapasok ng paraiso, si Abu Bakar, si Omar, si Uthman, si Ali, si Talha, si As-Subair ibn al-Awwam, si Sa'ad ibn Malik, at si Abdurrahman ibn Auf. At ang pang-10 ay yung nagsasalita. Siya ay si Sa'id ibn Zaid. At ang hadith na ito ay sahih o authentic ayon kay Sheikh Al-Albani, na sa makatuwid, hindi natin maaaring i-conclude agad na dahil sa sinabi ni Jesus na binibigyan niya ng buhay na walang hanggan ang kanyang mga tupa, ay Diyos na siya kaagad. Hindi, kundi ang tama ay nauna nang ipinahayag sa kanya sa pamamagitan ng revelasyon ang pagpapahintulot na ito. Na kung kaya, pagkatapos ng pagkapahintulot ay sa kanya inihayag ang magandang balita na sila ay makapapasok ng paraiso. Alhamdulillah. Yes, ayon mismo kay Jesus sa Juan 5:30 hanggang 31, uulitin ko lang, hindi ako makagagawa ng anuman sa aking sarili. Humahatol ako ayon sa aking naririnig. Meaning, revelasyon mula sa Diyos na ipinapahayag sa Kanya. At ang paghatol ko'y matuwid, sapagkat hindi ko pinaghahanap ang aking sariling kalooban, kundi ang kalooban niyaong nagsugo sa akin. Kung ako'y nagpapatotoo sa aking sarili, ang patotoo ko ay hindi katotohanan. Subhanallah. Napakalinaw. So, malinaw di po ba? Nagkaragdagan pa sa pareho pa ring paksa, ang Propeta Muhammad ay nakapagbigay pa ring muli ng garantiya ng paraiso. Sinabi ng Propeta Muhammad o kama qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, sino man ang makapaggagarantiya ng kadalisayan ng nasa pagitan ng kanyang dalawang panga, meaning ang kanyang dila, at ang nasa pagitan ng kanyang dalawang hita, meaning ang kanyang private part, ay ginagarantiya ko ang paraiso para sa kanya. Isinalaysay ni Sahal bin Sa'ad mula sa sugo ng Allah na naitala sa Sahih al-Bukhari, Volume 8, na ang bilang ng hadith ay 481. Sa katunayan, marami pa siyang binigyan ng magandang balita na makapapasok ng paraiso
Subalit, hindi ito dapat ma-misinterpret ng iba, kundi ang tamang paniniwala hinggil dito ay nauna nang ipinahayag sa kanya ng Allah ang pagpapahintulot bago pa niya ito sinabi sa mga tao. Gayon din sa mga pangyayari na naganap sa lahat ng mga propeta at sugo na nauna kaysa sa kanya. Kabilang narito ang kagalang-galang na si Jesus. Subhanallah. Alayhi wassalatu wassalam. Sa kadahilanang hindi maaaring pangunahan ang Diyos na tunay sa kanyang mga kautusan at mas lalong hindi maaaring ipantay sa Diyos na tunay ang mga kagalang-galang na propeta at sugo na tulad ni Jesus. Dahil itinuturing ang mga ganitong gawain na sukdulang kasamaan, isang uri ng kasalanan na walang kapatawaran, unpardonable sin, na kapag ang isang tao na nagawa ang ganitong uri ng pagkakasala at namatay ng hindi nakapagsisi at hindi nakabalik sa tunay na kahulugan ng dalisay na pagsamba, ay sa impyernong apoy siya magpakailanman. Naway pangalagaan tayong lahat. Amin. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا. Walang pag-aalinlangan, hindi patatawarin ng Allah ang kasalanan na paglalagay ng katambal sa pagsamba sa Kanya o pagsamba sa iba bukod sa Kanya. Subalit, patatawarin niya ang mga kasalanan bukod dito sa sinuman na kanyang nais. Subhanallah. At ang sinumang naglagay ng katambal sa pagsamba sa Allah o sumamba sa iba bukod sa Kanya ay katiyakang naligaw ng pagkalayo-layo mula sa katotohanan. Ito'y matatagpuan sa ika-4 na kabanata na ang talata ay 116. At bilang ilham o divine inspiration mula sa Allah, sinabi ni Propeta Muhammad na isinalaysay ni Ibn Hatim lahat ng mga bituin, lahat ng mga sinamba bukod sa Allah, maliban kina Jesus at sa kanyang ina na si Berheng Maria, ay itatapon sa impyerno. Maging silang dalawa ay itatapon sa impyerno kung sila ay nasiyahan sa ginawang pagsamba ng mga tao sa kanila. Batid nating lahat ang katotohanan na hindi nila inutusan kailanman ang sinumang tao na sambahin sila at hindi sila kailanman nasiyahan sa ginawang pagsamba ng mga tao sa kanila. Naway pangalagaan tayong lahat mula sa mga nagtuturo ng kasinungalingan at parusahan nawa ng Allah ang mga hindi nagtuturo ng tunay na katuruan ni Jesus, upang wala na silang maibulid pa sa impyernong apoy. Amin. Subhanaka Allahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa ant, wa astaghfiruka wa atubu ilaik, wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.